Habang lumalaki at nagkakaisip, nangarap si Jano na maging artista balang araw. Kasi dati, pinipilit ko lagi daddy ko na, sasama ako sa shootings mo, sa mga pelikula mo, kahit extra lang. Well, hindi namin siya ini-encourage dahil, siyempre, of course, like any other parent, gusto mo, aral ka muna, ganyan. Siguro dahil alanganin pa yung age ko noon, finally, nung off-age na ako, tama na yung age ko. Ayun na. Oo, of course. Kumbaga, nandyan na eh. Tsaka, okay naman siya, magaling. Actually, una niya akong dinala ng daddy ko sa Regal Films. Dinala lang niya ako doon kay Mother Lily. Dahil sa hindi mapapantayang dedikasyon at talento, ang dating pangarap lang ni Jano ay unti-unting nagkatotoo. I tried sa Regal, medyo nagpakita muna ako doon. But my first exposure actually was kay Kuya Germs sa morning show pa niya. Meron siyang morning show noon. Nag-guest kami ng daddy ko, kumanta kaming dalawa. So I guess doon ako na-discover ni Kuya Germs. Doon niya ako nakita na, pwede pala tong batang to. Until eventually, nilagay niya ako sa That's Entertainment. And then, one time, on location ako sa Batangas for a movie. Biglang may nagsabing staff, dito, yung anak niyo nasa TV. Ha? Tingin ko nasa That's Entertainment. Pinunta si Kuya James. Pwede ba ako dyan? Wala nagpupush sa akin. Kasi gano'n naman sa family namin, walang nagtutulak kung itong nagdidictate kung anong dapat mong puntahan. No? But I felt the support of my mom, of my dad. Una siyang napasabak sa That's Entertainment, ang show ng the late master showman, Kuya Germs. Unang araw ko sa That's Entertainment, nayabangan sa akin yung mga tao kasi sa sobrang excited ko, confident ako sa sarili ko, bigay kagad ako first day ko pa lang. First time kong nakilala si Jano was in That's Entertainment. Galing ako ng school noon first day ko sa work. Medyo late ako kasi galing ako Marikina. Siya yung unang lumapit. Sabi niya sa akin, professionals are never late. So yung iba parang, yabang nito. Ganun. When actually, passion yun, parang excited ako. Hindi pa ako tumatapak na stage ng DMA. Yung kilay ko nasa langit na. Sabi ko, sino to? Antipatiko ito. Tapos gumaganon kaagad ako sumasampa ako sa gallery, sa mga fans. Hi. But actually, excitement yun. So, unang impression ko kay Jano, antipatiko na. Sabi ko, yabang nito, nakakairita. So, hindi ko siya muna pinapansin kasi nga, visit na ako kaagad. Then later on, yun na nga, we were in the same group. Nakilala mo rin yung tao, nalaman mo na ito sa joke. Tapos sa mga nag-sorry naman siya in fairness. Pero matagal-tagal siguro after the show na. So yung buong show, iritado ako, ganon. Kabilang si Jano sa Tuesday Group, kung saan nakasama niya ang ilang sikat na artista na kalaunan ay naging malapit niyang mga kaibigan. Never a dull moment naman when you're with Jano, hindi ba? Kahit nung nagsisimula kami hanggang ngayon na nasa hustong edad na kami. Pero simula pa lang ito ng pagningning ng kanyang bituin dahil sa kanyang pagmamahal sa trabaho at ang di matatawarang galing sa pagkanta at pagpapatawa, nagpatuloy ang kasikatang hindi niya inaasahan. Hi! Smile! Hindi ho. Huwag kang lalapit. Picture! Sino ka? Si Jano, nakakapag-ano rin siya nakakapag-babae, cross-dresser, kung minsan pwede siyang ganon. Pwede rin siyang physical comedy. Physical comedy parang Jim Carrey. Kaya niya, yung kung ano man genre o kung ano man klaseng comedy, kaya niya. Very creative siya. Nagsasuggest siya kung ano ang magandang and usually tama yung ang mga suggestion. Tsaka magandang comic timing niya. There's just an air about him that makes you feel comfortable and that, I'm gonna enjoy today. Today's gonna be a fun day. Yan yung pakiramdam ko every time I see Jano.